Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nagsisimula ang kwento, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo sa simpleng panonood mo ngayong araw, may aral kang madadala tungkol sa pamilya, pagmamahal, at sa masakit na katotohanang minsan, ang pinakamatinding sugat ay nanggagaling sa tamong pinakamahal mo. Sa tahimik na bayan ng Santelviano, kilala ng mga matatanda ang pangalang Leontino Vardellon. Hindi dahil palagi siyang nakikita sa telebisyon o dahil mahilig siyang magpakita sa mga social events, kundi dahil minsan siya ang lalaking bumuo ng pinakamalaking trucking company sa buong rehiyon. Ang Vardellon Freight and Holdings ay nagsimula lang sa dalawang lumang truck, isang maliit na bodega at pangarap ng isang lalaking gustong iahon ng pamilya sa hirap. Ngunit sa edad na 67, hindi mo aakalain ang matandang lalaking nakaupo tuwing umaga sa tabi ng maliit na tindahan ni Aling Nelia Bantugan ay dating kinatatakutan at iginagalang ng malalaking negosyante. Payak lang manamit si Leontino, puting polo na medyo kupas, lumang pantalon at tsinelas kapag nasa bakuran lang. May hawak siyang lumang baston hindi dahil hindi na siya makalakad ng maayos, kundi dahil iyon ang baston ng yumaong asawa niyang si Mireya. Sabi niya, pakiramdam niya raw ay kasama pa rin niya ito tuwing hawak niya ang kahoy na iyon. Sir Leontino, magkape muna po kayo, sabi ni Nelia habang inilalapag sa maliit na mesa ang tasa ng barako. Napangiti ang matanda. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo, Nelia, wag mo na akong tawaging sir. Magkasama na tayo simula nung wala pa akong pambili ng gulong ng truck. Umiling si Nelia, isang babaeng nasa 50 anyos na dating kasambahay nila, ngunit ngayon ay parang tunay ng kapatid ang turing kay Leontino. Kahit kailan hindi ko makakalimutan kung sino kayo sa buhay namin. Kung hindi dahil sa inyo ni Ma'am Mireya, baka hindi nakapagtapos ang panganay ko. Tahimik na tumingin si Leontino sa daan. May mga batang naglalakad papuntang eskwelahan, may ilang tricycle na dumaraan at may mga tindero ng pandesal na sumisigaw sa kanto. Sa ganitong simpleng tanawin niya nararamdaman ang kapayapaan. Malayo sa malamig na mansyon, malayo sa malalaking boardrooms at malayo sa mga taong ngumingiti lang kapag may makukuha sa kanya. Pero sa likod ng payak niyang mukha, may bigat na matagal na niyang dinadala. Ang anak niyang si Siron Vardellon. Noong bata pa si Siron, hindi siya ganoon. Mahilig itong tumakbo sa hardin, sumiksik sa kandungan ng ina at hintayin sa gate tuwing uuwi si Leontino galing sa biyahe. Minsan pa nga, sa edad na 7, sinabi ni Siron habang iakap ang maliit na laruang truck, "Papa, paglaki ko ako naman magmamaneho ng truck mo, pero hindi ko pababayaan ang mga taawahan natin." Tandang-tanda iyon ni Leontino. Tandang-tanda rin niya ang luha sa mata ni Mireya nang narinig iyon. Leontino, bulong noon ni Mireya, palakihin natin siyang may puso. Kahit gaano kalaki ang maging pera natin, huwag natin siyang hayaang makalimot sa tao. Kaya kahit yumaman sila, sinikap ni Leontino na gawing simple ang buhay ng anak. Pinapasama niya si Siron sa bodega, ipinapakilala sa mga driver, ipinapakita kung paano naghihintay ang mga empleyado ng sweldo at kung paano natutulog sa upuan ng ilang taong matapos ang mahabang biyahe. Gusto niyang maintindihan ng anak na ang perang kinikita nila ay hindi basta numero sa bangko, pawis iyon ng maraming tao. Ngunit nagbago ang lahat nang mamatay si Mireya. 15 taon na ang lumipas ng pumanawang asawa ni Leontino dahil sa komplikasyon sa puso. Simula noon, nagkaroon ng lamat sa bahay. Si Leontino ay lalong naging tahimik. Si Siron naman, imbis na huminahon, nagsimulang humanap ng saya sa maling lugar. Doon pumasok sa buhay nila si Belinda Arviego. Si Belinda ay dating sekretarya ni Leontino. Magaling magsalita, laging ayos ang buhok at sanay magpakitang tapat sa harap ng amo. Noong una, maaasahan siya sa opisina, ngunit nang napansin niyang malungkot si Siron, unti-unti niyang nilapitan ang binata, hindi bilang tagapayo, kundi bilang taong bumubulong ng salitang matamis pakinggan, ngulit may lason sa dulo. "Sir Siron," sabi niya noon habang inaayos ang schedule nito, "hindi kayo bagay sa simpleng buhay.
Kayo ang tagapagmana ng Vardelyon. Dapat ipinapakita nyo sa lahat na kayo ang susunod na hari. Napangiti si Siron. Bata pa siya noon, madaling maimpluwensyahan at gutong sa papuring hindi na niya dating naririnig mula sa ama na laging abula sa negosyo at lugsa. Pero ayaw ni Papa ng mayabang, sagot niya. Mahinang natawa si Belinda. Hindi kayabangan ang ipakita ang yaman, sir. Karapatan niyo yun. Sayang ang buhay kung magpapakumbaba ka habang may pera ka laman. Mula noon, naging malapit si Belinda kay Siron. Kapag pinagsasabihan siya ni Leontino, si Belinda ang unang nagtatanggol. Kapag may luho siyang gustong bilhin, si Belinda ang gumagawa ng paraan. Kapag may empleyadong nagrereklamo sa ugali ni Siron, si Belinda ang nagtatakip. Lumipas ang mga taon. Ang batang nangangarap magmaneho ng truck ay naging binatang hindi man lang marunong bumati sa driver. Ang dating batang yumayakap sa ama ay naging lalaking umiiwas kapag walang kailangan. Isang gabi, habang nasa dining hall ng mansyon, dumating si Siron na suot ang mamahaling relo at may kasamang 3 kaibigan, sina Daxen Morvillo, Orville Tansero at Zafira Cuelis. Pawang mga anak din ng mayayamang pamilya, ngunit walang ibang alam kundi mag-party, mag-post ng luho online at magpalakasan ng koneksyon. Dad, tawag ni Siron habang nakaupo si Leontino sa dulo ng mesa. I need another release from my fund. May private event kami sa Tagaytay Highlands. Networking din iyon. Magkano? Kalmadong tanong ni Leontino. 3 million. Napatingin si Nelia na noon ay nag-aayos ng plato sa gilid. Kahit ang kasambahay na si Bining natigilan sa narinig. 3 million para sa isang party? Tanong ni Leontino. Sumimangot si Siron. Hindi party, business image iyon. Hindi mo na kasi naiintindihan ng mundo ngayon, Dad. Hindi na uso ang pagiging simple-simple. Tahimik na inilapag ni Leontino ang kutsara. Ang pera, anak, hindi sinusunog para lang mapansin ka ng mga taong hindi ka kilala kapag wala ka ng maibigay. Natawa si Daxen pero pilit niyang tinakpan ng ubo. Si Orville naman ay tumingin sa cellphone. Si Zafira ay napangisi. Namula ang mukha ni Siron sa hiya. Can you not embarrass me in front of my friends? Mas nakakahiya ang anak na hindi marunong rumespeto sa pinaghirapan ng pamilya. Mahinang sagot ni Leontino. Doon unang lumalim ang galit ni Siron. Kinabukasan sa opisina, kinausap ni Leontino si Attorney Malvico Seneres. Matanda na rin ang abogado, may makapal na salamin at palaging may dalang lumang leather folder. Siya ang taning nakakaalam ng tunay na laman ng mga dokumentong iniwan ni Mireya bago ito namatay. Malvico, sabi ni Leontino habang nakatanaw sa bintana ng boardroom, mukhang hindi natututo ang anak ko. Huminga ng malalim ang abogado. Matagal ko na pong gustong sabihin sa inyo ito, Leontino. Marami nang ginagalaw ni Siron na pondo. Hindi pa naman tuluyang delikado dahil hawak nyo pa ang controlling authority, pero kapag napirmahan nyo ang full transfer, mawawala na sa inyo ang lahat. Hindi ko pa pipirmahan. Mabuti po, dahil ayon sa kondisyon ni Ma'am Mireya, mananatili sa inyo ang final control hanggat hindi napapatunayang handa si Siron humawak ng kumpanya ng may pananagutan. Napapikit si Leontino nang marinig ang pangalan ng asawa. Mireya knew this might happen. Mas kilala po niya si anak ninyo kaysa sa inaakala ng lahat, sagot ni Malvico. Mahal niya si Siron, pero natatakot siyang masira ito ng yaman. Sa kabilang bahagi ng kumpanya, abala naman si Siron sa pagpapakita ng bagong plano niya sa mga kaibigan. Nasa private lounge sila ng opisina, umiinom ng imported coffee habang nasa malaking screen ang larawan ng isang bagong sports car. I'm getting this, mayabang niyang sabi. Grabe, Siron! Limited edition yan, di ba? Of course, Vardelonian ako. Dapat bagay sa pangalan. Natawa si Orville. Ano sabi ng dad mo? Nagdilim ang mukha ni Siron. Wala siyang magagawa. Ako rin naman ang hahawak ng lahat balang araw.
Hindi nila alam, sa labas ng lounge, narinig iyon si Ramoncel Dilaon. Si Ramoncel ay dating batang kalye na pinasok ni Leontino bilang helper sa bodega. Pinag-aral, tinuruan, at ngayon ay pinuno ng security operations ng kumpanya. Malaki ang utang niya sa matanda. Agad niya iyong ipinagbigay alam sa Leontino. Sir, pasensya na po kung magsasalita ako, pero iba na po ang tono ni Sir Siron. Parang hindi na kayo ama sa tingin niya. Parang sagabal na lang. Hindi agad sumagot si Leontino. Matagal niyang tinitigan ang lumang family portrait sa tingding. Siya, si Mireya, at si Siron noong 10 taong gulang pa lang ito. Ramoncel, mahinang sabi niya, minsan, kailangan mong hayaang makita ng tao ang sarili niyang pagkakamali. Pero kailangan mo ring siguraduhing hindi niya madadamay ang maraming inosente habang natututo. Dumaan pa ang mga buwan. Mas naging magarbo ang buhay ni Siron. Bumili siya ng mga relo, nag-arkilan ng resort para sa birthday niya at nag-post ng litrato sa social media na may caption na "Built to Inherit Greatness". Habang abale siya sa pagpapakitang yaman, si Leontino naman ay palihim na pumupunta sa lumang feeding center na dating itinatag ni Mireya. Doon niya nakilala si Sabelin Coro, isang batang social worker na may simpleng pananamit at matapang na mga mata. Sir Leontino? Gulat na tanong ni Sabelin nang unang beses siyang makita. Kayo po pala ang nagpapadala ng bigas at gamot dito. Ngumiti ang matanda. Huwag mong ipagsasabi. Mas maganda nang hindi alam ng mga tao kung sino ang tumutulong. Pero bakit po kayo nagtatago? Marami po kayong natutulungan. Tumingin si Leontino sa mga batang kumakain ng lugaw sa mahabang mesa. Dahil ang pagtulong, iha, nawawala ang saysay kapag ginawa mong entablado. Tumagos iyon kay Sabelin. Mula noon, naging isa siya sa mga taong tunay na gumalang kay Leontino, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kababaang loob nito. Ngunit habang dumarami ang tahimik na kabutihang ginagawa ni Leontino, lalo namang lumalayo si Siron. Isang gabi, umuwi ang anak na lasing, galit at mataas ang boses. "Dad, pinahiya mo na naman ako!" Sigaw niya. Nasa sala si Leontino, nagbabasa ng lumang liham ni Mireya. "Ano na naman ang nangyari? Tinanggihang daw ng finance ang request ko. Ikaw lang ang pwedeng mag-approve nun." Tama sila. Hindi kailangan ng kumpanya ang isa pang luxury event. Napahalakhak si Siron, pero halatang may pait, kumpanya. O ikaw, aminin mo na, Dad. Ayaw mo lang akong umasenso. Gusto mo habang buhay akong nakaluhod sa rules mo. Tumayo si Leontino. Kahit matanda na, buo pa rin ang tindig niya. Ang gusto ko, anak, matuto kang tumayo nang hindi tinatapakan ng ibang tao. "Stop preaching!" sigaw ni Siron. "Wala na si Mama. Hindi mo na kailangang magpanggap na banal." Parang sinaksak sa dibdib si Leontino. Kahit si Nelia na nasa gilid ay napaluha sa narinig. Ilang sandali ang tahimikan. Pagkatapos, marahang nagsalita ang matanda. "Huwag mong gamitin ang pangalan ng nanay mo para takpan ang kawalan mo ng respeto." Hindi sumagot si Siron. Umalis siya. Malakas na isinara ang pinto at naiwan si Leontino sa sala habang hawak ang liham ni Mireya. Nang gabing iyon, tumawag siya kay Attorney Malvico. "Ihanda mo na ang lahat ng dokumento," sabi niya. "Para saan, Leontino?" Tumingin ang matanda sa larawan ng anak na nakasabit sa dingding. Sa litratong iyon, bata pa si Siron, nakangiti, walang yabang sa mukha, para sa araw na tuluyan niyang makalimutan na anak siya bago siya naging tagapagmana. Sa kabilang linya, natahimik si Malvico. "Sigurado kayo?" "Hindi. Pero kailangan." At habang ang mansyon ay binalot ng katahimikan, nagsimula ng gumalaw ang kapalaran ng pamilyang Vardeleon. Hindi pa alam ni Siron na ang yamang ipinagmamalaki niya ay hindi pala tunay na hawak ng kanyang mga kamay. Hindi pa niya alam na ang amang minamaliit niya ay matagal nang naghanda, hindi para maghiganti, kundi para pigilan siyang tuluyang lamunin ng kasakiman. Sa gabing iyon, tahimik na umiyak si Leontino sa harap ng larawan ni Mireya. "Mahal," bulong niya, "kung nandito ka lang sana, baka mas alam mo kung paanong ililigtas ang anak natin." Ngulit walang sumagot kundi ang mahinang ihip ng hangin mula sa bukas na bintana. Sa labas, malamig ang gabi. Sa loob ng mansyon,
Mas malamig ang pusong unti-unting nabubuo sa pagitan ng isang amang na mahal ng sobra at isang anak na natutong tignan ng pagmamahal bilang kahinaan. Hindi na nakatulog ng mahimbing si Leontino matapos ang gabing iyon. Pagsabit ng umaga, naabutan siya ni Nelia sa veranda ng mansyon, nakaupo sa lumang upuan yari ng Nara. Hawak pa rin ang baston ni Mireya at nakatanaw sa hardin na matagal nang hindi inaalagaan ng anak niya. Dati, paboritong lugar iyon ni Siron. Doon siya tumatakbo noong bata pa siya, doon siya nagtatago kapag ayaw niyang matulog sa hapon, at doon siya minsang napaiyak dahil nakagat ng langgam habang sinusubukang magtanim ng sampagita asama ang kanyang ina. Hindi po kayo pumasok sa kwarto kagabi? Mahinang tanong ni Nelia, bahagyang ngumiti ang matanda. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang pagod. Pumasok naman, hindi lang dinalaw ng antok. Inilapag ni Nelia ang tasa ng mainit na kape sa maliit na mesa. Sir Leontino, patawarin niyo po ako pero hindi na po tama ang nangyayari. Nasasaktan na kayo ng sarili niyong anak. Anak ko pa rin siya, Nelia. Alam ko po, pero kahit anak, hindi dapat hinahayaang maging bato ang puso. Hindi agad sumagot ang matanda. Naririnig niya ang ingay sa loob ng mansyon. Si Siron ay bumaba na mula sa kanyang kwarto, kausap sa telepono, malakas ang boses, tila walang nangyaring masakit noong karaang gabi. May inuutusan siya sa driver, may pinapamadaling delivery ng damit at may tinatawag siya sa bagong business presentation. Habang nakatingin si Leontino sa bukas na pintuan, naalala niya ang sinabi ni Mireya noon, kapag ang anak natin ay naligaw, huwag mo agad parusahan, pero huwag mo ring hayaang akalain niyang tama ang maling landas. Yon ang pinakamahirap para sa kanya. Hindi niya alam kung paano hahawakan ang anak na hindi na marunong makinig. Kinahapunan, tinawag si Leontino sa pangunahing opisina ng Vardelion Group. Nasa pinakamataas na palapag ng glass building ang boardroom kung saan kita ang halos buong lungsod. Dati, kapag pumapasok siya roon, tumatayo ang lahat. Ngayon, napansin niyang may ilan nang hindi man lang siya binati. May mga bagong mukha sa finance department, mga tauhang mukhang mas takot kay Siron kaysa gumagalang sa kanya. Sa loob ng boardroom, naroon si Siron, suot ang mamahaling navy suit, katabi si Belinda Arviego na nakangiti ngunit matalim ang mga mata. Nasa kabilang dulo naman si Quintaro Ledesma, ang accountant na matagal nang kinukuha ni Siron sa mga personal niyang proyekto. Payat si Quintaro, laging pawisan ng noo at palaging may dalang tablet na parang doon nakatago ang lahat ng sikreto niya. Dad, bungad ni Siron nang pumasok si Leontino. Good, nandito ka na. We need to discuss something important. Umupo si Leontino sa dating pwesto niya, ang upuang hindi pa rin kayang angkinin ni Siron kahit maraming beses na nitong pinangarap. Kung tungkol na naman ito sa dagdag na pondo para sa party mo, tapos na tayo dyan. Napangisi si Belinda. Sir Leontino, hindi po ito party. This is about modernization. Ipinakita ni Quintaro sa screen ang malaking proposal. May mga larawan ng magagarang hotel, casino floors, rooftop bars at luxury villas. Sa unang tingin, mukhang maganda at malaki ang kikitain. Ngunit nang mabasa ni Leontino ang lokasyon, nang lamig ang kanyang mukha. Ang lupa sa San Isidro? Tanong niya ng dahan-dahan. Tumanggo si Siron. Yes, perfect location. Malapit na sa bagong expressway. Kung gagawin nating luxury casino hotel, triple ang value in 5 years. Alam mo kung ano ang lupang iyan, sabi ni Leontino. Old property lang yon, Dad. Hindi lang yun property. Tumigas ang boses ng matanda. Doon itinayo ng nanay mo ang unang feeding center. Doon siya nagpagamot ng mga batang walang pambili ng gamot. Doon niya ginugol ang huling taon ng buhay niya habang mahina na ang puso niya. Irap si Siron. Dad, please, lagi na lang si Mama. I respect her memory but we can't run a business based on emotions. Doon nagbago ang tingin ni Leontino sa anak. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit ng lantaran, ngunit ang tahimik niyang titig ay sapat para mapalingon kahit si Quintaro.
Ang negosyong walang puso, sabi ni Leontino, ay parang bahay na walang pundasyon. Maaari mong pagandahin sa labas, pero babagsak din sa unang malakas na lindol. Bahagyang tumikhim si Belinda. Sir, with all due respect, baka naman po panahon na para hayaan ang mas bata na magdesisyon. Hindi naman mawawala ang pangalan ni Ma'am Mireya. Pwede tayong maglagay ng maliit na memorial wall sa lobby ng kasino. Napatingin sa kanya si Leontino. Memorial wall. Ipapalit mo sa mga batang pinakakain niya ang pader na may pangalan niya? Napahiya si Belinda, ngunit hindi nagpakita ng takot. Sanay siyang umatras ng kaunti at umatake sa ibang paraan. Ang sinasabi lang po namin, siningit ni Quintaro, ay magiging malaking tulong ito sa cash flow ng company. May initial computation na po kami. Kayo o ikaw, Quintaro? Namula ang accountant. Sir? Kailan ka pa naging ganoon kabilis gumawa ng projections para sa lupang hindi kailanman inilalagay sa commercial disposal list? Tahimik ang boardroom. Si Siron ang sumagot, halatang napipikon. Ako ang nagpahanap sa kanya ng numbers. I'm the acting executive head, remember? Acting, diin ni Leontino, hindi owner. Tumayo si Siron, napakalakas ng pagkakiskis ng upuan sa sahig. Kaya nga kailangan na nating ayusin ito. You can't keep blocking every decision I make. You're old, Dad. You don't understand where the market is going. Hindi kumigbo si Leontino. Kinuha ni Belinda ang isang folder at maingat na inilagap sa harap ng matanda. Sir Leontino, malumanay ni Siron, retirement transition papers lang po ito. Formality. Mananatili pa rin kayong chairman emeritus, respetado pa rin ang pangalan ninyo. Pero si Sir Siron na ang magkakaroon ng final authority para hindi na huminto ang mga proyekto. Binuksan ni Leontino ang folder. Binasa niya bawat linya. Sa unang pahina pa lang, alam na niya ang tunay na ibig sabihin nito. Kapag pinirmahan niya iyon, mawawala sa kanya ang huling kontrol sa mga bank approvals, asset release, land conversions at foundation funds na nakapangalan kay Mireya. Tinignan niya si Siron. Naiintindihan mo ba ang pinapapirmahan mo sa akin? Of course. Hindi. Ang naiintindihan mo lang ay gusto mong makuha ang hindi mo pa kayang alagaan. Nagpanting ang tenga ni Siron. You always say that. Kahit anong gawin ko, kulang ako sa'yo. Dahil ang sukatan mo ng pagiging sapat ay yaman, hindi pagkatao. Then maybe ayoko ng sukatan mo. Sigaw ni Siron. Maybe I don't want to live like an old man worshipping poverty. Napapikit si Leontino. Sa mga salitang iyon, mas malinaw niyang nakita na hindi lang luho ang problema ng anak. Galit ito sa kababaang loob. Kinamumuhian nito ang simpleng buhay dahil pakiramdam nito ang pagiging payak ay pagiging mahina. Hindi pinirmahan ni Leontino ang dokumento. Tumayo siya, isinara ang folder at ibinalik kay Belinda. Hindi ibibenta ang lupa ni Mireya, hindi ko pipirmahan ang retirement papers, at simula ngayon, lahat ng major release sa foundation at land assets ay dadaan muli sa personal review ko. Nanlaki ang mga mata ni Quintaro. Sir, baka mahirapan po ang operations. Mas mahirap kapag nasanay kayong walang nagbabantay, sagot ni Leontino. Umalis siya sa boardroom na tahimik, ngunit sa likod niya, nag-iwan siya ng galit na halos sumabog sa dibdib ni Siron. Nang gabing iyon, hindi umuwi agad si Leontino sa mansion. Pinapunta niya si Ramoncel sa lumang feeding center sa San Isidro. Malayo iyon sa ingay ng city office. Sa labas, may lumang gate na kinakalawang, ngulit sa loob ay may buhay. May mga batang nakaupo sa mahabang mesa, may mga nanay na naghihintay ng libreng check-up, at may maliit na kusina kung saan abala ang volunteers. Doon niya muling nakita si Sabelin Coro, naka-plain white blouse at may hawak ng listahan ng pangalan ng mga batang kailangan ng bitamina. Sir Leontino, bati nito. Hindi ko po alam na darating kayo ngayon. Biglaan lang. Kumusta ang center? Nag-atubili si Sabelin.
May ilang gamot po na hindi na-deliver. Sabi ng supplier, pending daw po ang release ng payment. Kumunot ang noo ni Leontino. Pending? Bayad dapat yan last week. May tumawag po mula finance. Sabi temporarily suspended daw po ang ilang budget habang may restructuring. Hindi na kailangang magtanong ni Leontino kung sino ang nasa likod noon, si Siron o si Belinda o pareho. Lumapit sa kanya ang isang batang lalaki, si Miko, manipis ang katawan at may hawak na basag na laruan. Lolo Tino, may lugaw po ba bukas? Napababa ang tingin ni Leontino. Pinilit niyang yumiti. Oo, Miko, may lugaw bukas. Promise po? Hinaplos niya ang ulo ng bata. Promise. Pag-alis ng bata, tumingin siya kay Ramoncel. Tawagan mo ang personal account manager ko. Gamitin muna ang sarili kong pondo. Walang batang magugutom dahil sa laro ng matatanda. Tumanggo si Ramoncel. Opo, sir. Narinig iyon ni Isabelin at hindi napigilang magsalita. Sir, bakit po ninyong hinahayaan na kayo ang nagmumukhang hadlang sa kumpanya kung ang totoo, kayo ang nagtatanggol sa alaala ni Ma'am Mireya? Napatingin si Leontino sa maliit na larawan ni Mireya na nakasabit sa pader ng center. Dahil may mga labang hindi kailangang ipagsigawan, minsan, kailangan mong hintayin na lumabas ang tunay na mukha ng mga tao. Pati po ba si Sir Siron? Matagal bago sumagot ang matanda. Lalo na siya. Kinabukasan, nalaman ni Siron na personal na pinunduhan ni Leontino ang feeding center. Para sa kanya, iyon ay panibagong insulto. Halip na magkonsensya, lalo siyang nagalit. Pinatawag niya si Sabelin sa opisina. Pumasok si Sabelin nakabado ngunit matatag. Nasa loob sina Siron, Belinda at Quintaro. You're Sabelin? Malamig na tanong ni Siron. Opo. You're getting too close to my father. Nagulat siya sa diretsyong paratang. Sir, ang trabaho ko po ay sa center. Kung pumupunta man po ang father ninyo roon, dahil tumutulong siya. Exactly. You people are draining him. Sir, hindi po kami nangihingi para sa luho. Pagkain at gamot po yun ng mga bata. Namahinang tumawa si Belinda. Galing magsalita. Parang akala mo ikaw ang tagapagmana. Hindi pinansin ni Sabelin si Belinda. Diretso siyang tumingin kay Siron. Sir, ang mother ninyo po ang nagtayo ng lugar na yon. Kung naroon po kayo minsan, makikita ninyo kung bakit mahalaga yun sa kanya. Tumigas ang panga ni Siron. Don't talk about my mother like you knew her. Hindi ko po siya nakilala, pero nakikita ko po siya sa mga batang nabubuhay dahil sa naiwan niyang kabutihan. Sandaling natahimik si Siron, ngulit mabilis din natabunan ng yabang ang anumang kirot na sumagi sa kanya. From now on, sabi niya, all activities of that center will be reviewed. No public events, no expansion, no media. And if I hear that you're influencing my father, I'll make sure your little career ends before it even starts. Namutla si Sabelin, ngunit hindi siya umatras. Kung pagtatanggol po sa mga bata ang dahilan para mawalan ako ng trabaho, tatanggapin ko po. Pagkalabas ni Sabelin, napailing si Belinda. Matapang, delikado ang ganyan. Then break her, sagot ni Siron, quietly. Samantala, habang papalalim ang galit sa opisina, lalong nagiging malinaw kay Leontino na hindi sapat ang sermon, pang-aral o alaala para gising lang anak. Nang gabing iyon, muli silang nagkaharap sa mansyon. Si Siron ay bagong dating, halatang inis. Si Leontino naman ay naghihintay sa sala, katabi ang folder na ibinigay ni Attorney Malvico. Pinatawag mo ako? Tanong ni Siron. Oo, gusto kong pag-usapan natin ang feeding center. Wala nang dapat pag-usapan. It's a liability. Mga bata ang tinatawag mong liability? Don't twist my words. Hindi ko binabaluktot. Pinapalinaw ko lang ang laman. Natawa si Siron ng mapait. You know what, Dad? Kaya hindi umaangat ang ibang tao.
Kasi may kagaya mong pinapakain sila ng pinapakain. You make weakness comfortable. Doon napahawak ng mahigpit si Leontino sa baston ni Mireya. Ang awa, hindi kahinaan. Para sa akin, oo. Tumayo si Leontino. Kung ganun, hindi pa talaga kita handang pagkatiwalaan. Lumapit si Siron, puno ng galit ang mata. And I'm tired of waiting for you to die before I can live my life. Parang huminto ang hangin sa buong sala. Si Nelia, na nasa may hagdan, napahawak sa rehas. Kahit ang kasambahay na si Bining ay napaiyak ng tahimik. Hindi sumampal si Leontino. Hindi siya sumigaw. Ngunit sa loob niya, may bahaging tuluyang nabasag. Mabagal niyang binuksan ang folder at inilabas ang isang dokumento. Mula bukas, babawasan ang access mo sa discretionary funds. Lahat ng personal expenses mo na dumadaan sa corporate accounts ay susuriin. Nanlaki ang mata ni Siron. You can't do that. Gaya ko at gagawin ko. Anak mo ako! Oo, sagot si Leontino, halos pabulong. Kaya nga ngayon ko lang ginawa. Naglakad pa alis si Siron, ngunit bago siya makalabas, humarap siya muli. Pagsisisihan mo to, Dad. Isang araw, ikaw mismo ang lalapit sa akin. Naiwan si Leontino sa sala, mas matanda ang pakiramdam kaysa dati. Lumapit si Nelia, nanginginig ang kamay. Leontino, wala na akong pagpipilian, sabi niya. Kinabukasan, pumunta siya kay Attorney Malvico. Sa maliit na opisina ng abogado, inilatag nila ang lahat ng papeles. Bank authorities, trust conditions, corporate vehicle ownership, foundation protection clauses, at emergency board resolutions. Naroon din si Ramoncel, tahimik ngunit handang sumunod. Hindi ito paghihinggit. Malinaw na sabi ni Leontino sa kanila, ayokong saktan ng anak ko, pero kung kailangan niyang mawalan ng lahat ng luho para makita niya kung sino siya kapag wala na ang pera, gagawin natin. Tumingin si Malvico sa kanya. Kailan natin i-activate ang protections? Kapag lumampas siya sa huling hangganan, sagot ni Leontino. Ano ang huling hangganan? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa isip niya, umaasa pa rin siyang hindi iyon darating. Umaasa pa rin siyang may natitira pang batang Siron na ninsang nangakong hindi pababayaan ng mga tao nila. Ngulit sa puso niya, ramdam niyang papalapit na ang araw na iyon. Sa kabilang panig ng lungsod, abala naman si Siron sa showroom ng mamahaling sasakyan. Nakangiti siya habang pinipirmahan ang reservation documents para sa pulang sports car na matagal niyang gustong ipangalandakan. Katabi niya sina Daxen, Orville at Zafira, pawang kinukuhanan siya ng video para sa social media. Finally! Sabi ni Siron habang hinahalos ang hood ng kotse. This is what power looks like. Hindi niya alam na ang sasakyang ipinagmamalaki niya ay hindi pa rin tunay na kanya. Hindi niya alam na bawat perang ginamit niya, bawat pirma, bawat yabang ay may tali pang nakakabit sa pangalan ng amang pilit niyang itinutulak palayo. At hindi niya alam na sa tahimik na paghahanda ni Leontino, isang maling hakbang na lang ang kailangan para bumagsak ang mundo na akala niya ay hawak na hawak niya. Pagsapit ng sumunod na linggo, naging mas makapal ang hangin sa pagitan ni Leontino at Siron. Sa mansyon, pareho silang nakatira sa isang bubong, ngunit parang dalawang estrangherong napilitang magdaan sa isang palisyo. Kapag bumababa si Leontino sa almusal, tapos na kumain si Siron. Kapag umuwi ang anak mula sa opisina, nasa kwarto na ang ama, tahimik na nagbabasa ng lumang journal ni Mireya o kaya naman ay nakikinig sa balita sa maliit na radyo na ayaw niyang palitan kahit ilang beses nang inaalok ni Nelia ng bago. Hindi na rin basta-basta nakakalabas ang pera ni Siron mula sa corporate accounts. Ilang credit cards ang biglang na-decline. Ilang supplier ang tumawag para maningil sa mga personal orders niya. Ang dating walang kahirap-hirap na pagkuha ng pera ay unti-unting nagkaroon ng harang, pirma at tanong. Para kay Siron, hindi ito disiplina. Para sa kanya, iyon ay panghihiya.
Isang hapon, nasa private lounge siya ng Vardelion Building kasama sina Daxen, Orville at Safira, pawang hinukuhanan siya ng video para sa social media. Finally, sabi ni Siron habang hinahalos ang hood ng kotse, "This is what power looks like." Hindi niya alam na ang sasakyang ipinagmamalaki niya ay hindi pa rin tunay na kanya. Hindi niya alam na bawat perang ginamit niya, bawat pirma, bawat yabang ay may tali pang nakakabit sa pangalan ng amang pilit niyang itinutulak palayo. At hindi niya alam na sa tahimik na paghahanda ni Leontino, isang maling hakbang na lang ang kailangan para bumagsak ang mundo na akala niya ay hawak na hawak niya. Corporate asset approval po kasi ang ginamit sa purchase. Kailangan pa raw po ng final clearance mula sa chairman's office. Nagpanting ang tenga ni Siron. Kitang-kita yon ni Daxen at Orville. Chairman's office? Mariin niyang tanong. Ako ang executive head. Ako ang nag-authorize niyan. Opo sir, pero nasa holding company pa rin po ang pangalan ng account. Hindi po namin ma-release ang full ownership papers hanggat walang clearance. Inihagis ni Siron ng cellphone sa sopa. Damn it! Napatingin si Zafir sa kanya. Problem? Wala. Mabilis niyang sagot, pero halatang napahiya siya. Technical delay lang. Tumawa ng mahina si Daxen. Bro, baka naman ayaw ng daddy mo sa kotse mo. Bumaling si Siron sa kanya na parang gustong manapak. Don't call him that. Nagtaas ng kamay si Daxen. Chill, joke lang. Ngunit hindi biro iyon para kay Siron. Pakiramdam niya, lahat ng kilos niya ay binabantayan ng ama. Ang bawat luho niya ay may tanikala. Ang bawat yabang niya ay may aninong nakasunod. At ang pinakamasakit para sa kanya, kahit gaano siya magpanggap na makapangyarihan, isang pirma pa rin ni Leontino ang kayang pumigil sa kanya. Nang gabing iyon, dumiretso siya sa opisina ni Belinda. Naabutan nitong kausap si Quintaro. May mga dokumentong nakalatag sa mesa. I want him out of the way, sabi ni Siron, hindi na nagpanggap na kalmado. Dahan-dahan isinara ni Belinda ang folder. Sir Siron, kailangan nating maging maingat. Kung pipilitin natin siya sa boardroom, baka mas lalo siyang kumapit. Then I'll force him somewhere else. Napatingin si Quintaro. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi agad sumagot si Siron. Naglakad siya papunta sa bintana. Mula roon, kita ang lungsod na puno ng ilaw, mga gusali na parang kayang bilhin ng pera, at mga kalsadang dinadaanan ng mga taong hindi niya kailanman dinigyan ng pansin. May final review meeting daw bukas para sa San Isidro property, sabi niya. Pupunta raw siya sa site. Tumanggo si Belinda. Opo, kasama raw niya si Ramoncel. Hindi na, malamig na sagot ni Siron. Ako ang maghahatid sa kanya. Nagkatinginan sina Belinda at Quintaro. May kakaiba sa tono ni Siron. Hindi iyon simpleng iritasyon. May buo ng desisyon sa mga mata. Sir, ingatan nating magkaroon ng eskandalo. Ngumiti si Siron. Eskandalo. Siya ang mahilig sa simpleng buhay, di ba? Baka kailangan niyang maranasan ng todo. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghanda na si Leontino. Suot niya ang malinis na puting polo, kulay abong pantalon, at hawak ang baston ni Mireya. Nasa bulsa niya ang lumang cellphone na bihira niyang gamitin, ngunit bago siya umalis ng kwarto, tahimik niyang tinawagan si Attorney Malvico. May kakaiba sa araw na ito, sabi niya. Nasa opisina na po ako, handa ang lahat kung kailangan. Hindi ko pa alam kung kailangan. Leontino, minsan ang puso ng ama ang huling nakakakita ng halatang kasamaan ng anak. Napapikit ang matanda. Alam ko. Pagkababa niya sa sala, nakita niya si Siron na naghihintay. Hindi ito nakasuot ng business suit, nakaitim na jacket, mamahaling shades, at hawak ang susi ng pulang sports car na sa wakas ay na-release bilang company vehicle, hindi bilang personal ownership. Ako ang maghahatid sa'yo, sabi ni Siron. Nagulat si Nelia na nasa may kusina. Sir Leontino, akala ko po si Ramoncel ang kasama ninyo. May pinagawa ko kay Ramoncel. Father and son time muna kami. May bahagyang kaba sa mukha ni Nelia. Tiningnan niya si Leontino, parang nagmamakawang huwag sumama.
Ngulit tumango lang ang matanda. Sige, baka panahon na rin para mag-usap tayo ng walang ibang tao. Sumakay sila sa pulang sports car. Sa unang mga minuto, walang nagsalita. Mabilis ang takbo ni Siron sa expressway. Parang bawat tapak niya sa accelerator ay paghihiganti sa lahat ng taon na pakiramdam niya ay pinigilan siya ng ama. Sa likod nila, may itim na SUV na sumusunod. Naroon sina Daxen at Orville na yunyaya ni Siron bilang kunwari kasama sa site visit. Ngunit ang totoo, gusto niyang may makasaksi sa pagpapahiya niya sa ama. Maganda ang kotse, mahinang sabi ni Leontino habang nakatingin sa labas. Ngumiti si Siron. At least may nagustuhan ka rin. Hindi ko sinabing kailangan mo ito. Napahigpit ng kapit ni Siron sa manibela. Here we go again. Anak, hindi kotse ang problema. Alam ko, ako ang problema. Yan naman laging gusto mong iparamdam. Huminga ng malalim si Leontino. Hindi ka problema, Siron. Mahal kita. Kaya hindi ko kayang panoorin na sinisira mo ang sarili mo. Tumawa ng pait si Siron. Mahal? Ganyan ba ang pagmamahal? Pahiyain ako sa board? Harangan ng pera ko? Kontrolin lahat ng galaw ko? Kung ang perang ginagamit mo ay galing sa dugo at pawis ng kumpanya, pananagutan kong bantayan iyon. Hindi mo kumpanya lang iyon, sigaw ni Siron. Akin din iyon. Hindi pa, sagot ni Leontino. At kung patuloy kang ganyan, baka hindi kailanman. Biglang lumiko si Siron sa isang service road. Hindi iyon ang daan papuntang San Isidro. Kumunot ang noo ni Leontino. Saan tayo pupunta? Somewhere you belong. Hindi na nagsalita ang matanda. Ramdam niyang mabigat ang balak ng anak, ngulit pinili niyang manatiling kalmado. Napansin niyang palayo sila ng palayo sa mataong lugar. Dumaan sila sa mga bakanteng lote, saradong talyer, at isang mahabang kalsadang may mga damong matataas sa gilid. Maulan ang langit, kulay abo ang paligid at kakaunti ang sasakyang dumaraan. Sa wakas, huminto si Siron sa gilid ng kalsada. Huminto rin ang SUV ni Daxen at Orville sa di kalayuan. Bumaba si Siron, malakas ang pagsara ng pinto. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto sa passenger side. Baba. Tumingin si Leontino sa anya. Siron, baba sabi. Tahimik na bumaba ang matanda, hawak ang baston. Ramdam niya ang malamig na hangin at ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi. Kinuha ni Siron ang lumang bag ng ama mula sa likod ng kotse at inihagis sa putikan. Tumalsik ang dumi sa pantalon ni Leontino. Mula sa SUV, bumaba sina Daxen at Orville. Si Daxen ay may hawak na cellphone, parang hindi sigurado kung magre-record ba o hindi. Si Orville naman ay halatang kinakabahan, ngunit hindi pumigil. Ano ito? Mahinahong tanong ni Leontino. Ito ang unang pagkakataong nakita ni Siron na hindi natakot ang ama. Hindi ito nagmakaawa, hindi ito nakiusap, kaya lalo siyang nainis. Gusto mo ng simpleng buhay, di ba? Sabi ni Siron. Ayan. Simulan mo dito. Anak, umuwi tayo. Hindi, sigaw niya. Ako naman ang magsasabi ngayon. Buong buhay ko, ikaw ang batas. Ikaw ang may hawak ng pera. Ikaw ang magaling. Ikaw ang mabait. Ako ang masama. Ako ang spoiled. Ako ang walang kwenta. Sawa na ako. Lumapit si Leontino ng kaunti. Hindi ko kailanman sinabing wala kang kwenta. Pero pinaparamdam mo. Nanginginig ang boses ni Siron, hindi lang sa galit, kundi sa sugat na matagal niyang itinago. Kapag tinitignan mo ako, parang lagi mong hinahanap si mama. Parang lagi mong tinatanong kung bakit hindi ako kagaya niya. Napahinto si Leontino. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang batang sugatan sa likod ng mayabang na lalaki. Ngulit bago pa niya masagot, muling tumigas ang mukha ni Siron. Pero tapos na ako sa awa mo, sabi nito. Tapos na ako sa pakitang kabaitan mo. Siron, makinig ka. Tinawanan siya ng anak. Malakas, mapait, nakakasugat. Mamalimos ka dyan kung gusto mong kumain. Bulalas ni Siron, sapat ang lakas para marinig ni Daxen at Orville. Wala na akong pakialam sa'yo. Parang tumigil ang ulan. Parang tumihim ang buong paligid.
Kahit si Daxen ay hindi natawa. Si Orville ay napayuko, halatang hindi na komportable sa nakikita. Ngunit si Leontino, halip na umiyak, ay napangiti ng napakaliit. Hindi iyon ngiti ng tuwa. Iyon ay ngiti ng isang taong sa wakas ay narinig na ang huling sagot na matagal niyang iniiwas na tanggapin. Kung iyan ang laman ng puso mo ngayon, hindi na kita hahabulin. Sumakay muli si Siron sa sports car. Bago niya isara ang pinto, sumulyop siya sa ama, umaasang makita itong basag, takot o nagmamakaawa. Ngunit ang nakita niya ay isang matandang nakatayo ng tuwid sa gitna ng ambon, hawak ang baston ni Mireya at may kakaibang katahimikan sa mga mata. Umandar ang sports car, sumunod ang SUV. Naiwan si Leontino sa gilid ng kalsada kasama ang kanyang bag na nalulublob sa putikan. Ilang sandali siyang nakatayo roon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinulot ang bag, pinunasan ang dumi sa gilid at umupo sa simento sa ilalim ng sirang waiting shed. Mula sa bulsa, kinuha niya ang lumang cellphone, hindi nanginginig ang kanyang hamay. Ang una niyang tinawagan ay si Attorney Malvico. "Leontino," mabilis na sagot ng abogado. "Nasaan kayo?" "Sa gilid ng kalsada, Malvico." "Ano?" Ginawa na niya. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, marahanang nagtanong ang abogado. "Ia-activate na po ba natin?" Tumingin si Leontino sa mahabang kalsadang ginaanan ng anak. "Oo. I-freeze ang lahat ng bank accounts ni Siron na konektado sa personal trust ko, pati corporate cards, investment access, luxury expense approvals, at lahat ng account na may conditional authority mula sa pera ko. Kasama po ang emergency lifestyle fund niya." "Lahat," sagot ni Leontino. "Mag-iiwan ka ng legal na allowance na sapat para sa pagkain at pangunahing pangangailangan. Hindi ko siya papatayin sa gutom, pero tapos na ang luho." "Understood." "Leontino," dagdag ng matanda, "siguraduhin mong legal at malinis ang lahat. Ayokong sabihin nilang galit lang ako. Matagal na pong handa ang dokumento, mayon lang natin hinihintay ang dahilan." Ibinaba ni Leontino ang tawag. Ilang segundo siyang tumingin sa larawan ni Mireya sa screensaver ng cellphone. "Pasensya ka na," bulong niya. Pagkatapos, tinawagan niya si Ramoncel. "Sir," sagot nito, halatang nag-aalala. "Kanina ko pa po kayong sinusubukan tawagan." "Ramoncel, nasaan si Siron?" "Base sa GPS ng company vehicle, papunta po sa Grand Maris Mall. May investor lunch daw po siya roon. Puntahan mo. Isama mo ang asset recovery team at legal representative. Harangin ninyo ang sports car sa public valet area. Kunin ninyo ang sasakyan. Huwag kayong manakit, huwag kayong sisigaw. Ipakita ninyo ang papeles." Natigilan si Ramoncel. "Sir, sa harap ng maraming tao?" "Doon niya gustong mabuhay, di ba? Sa harap ng maraming tao." Tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay sumagot si Ramoncel. "Masusunod po." Sa Grand Maris Mall, dumating si Siron na parang hari. Binukhan ng valet ang pinto ng sports car. May ilang taong napatingin. May mga vloggers sa lobby dahil may luxury brand event doon. Sina Daxen at Orville ay bumaba sa SUV, pilit na ibinabalik ang dating sigla kahit halata pa rin ang kaba sa nangyari kanina. "Bro, okay ka lang?" tanong ni Orville. "Never been better," sagot ni Siron. "He needed that." Ngunit bago pa sila makapasok, huminto sa harap nila ang dalawang itim na van ng Vardeleon Security. Bumaba si Ramoncel, kasama ang dalawang legal officers at isang kinatawan mula sa Asset Management Department. Walang sigawan, walang drama, pero ang presensya nila ay sapat para mapatingin ang lahat. "Sir Siron," magalang ngunit matigas na sabi ni Ramoncel, "kailangan po naming kunin ang sasakyan." Napakunot ang noo ni Siron. "What?" Inilahad ng legal officer ang dokumento. Ang pulang sports car ay nakapangalan sa Vardeleon Holdings bilang corporate vehicle. Dahil suspended na po ang inyong asset privilege, kailangan po itong ibalik sa kumpanya. Namula ang mukha ni Siron. "Are you insane? Alam niyo ba kung sino ako?"
Opo, kaya nga po maayos namin kayong kinakausap. Nagsimulang lumabas ng cellphone ng mga tao. May ilang bumulong. May isang vlogger na halos mapalapit para makakuha ng malinaw na video. Tinulak ni Siron ang papel pabalik sa legal officer. Hindi nyo kukunin ang kotse ko. Hindi po ito kotse ninyo, sir. Iyon po ang nakasaad sa papeles. Lumapit si Dagsen, pero umatras din nang nakita ang security. Si Zafira, nakararating lang mula sa kabilang entrance, natigilan nang nakita ang nangyayari. Si Orville ay hindi na makatingin kay Siron. Tumawag kayo sa dad ko ngayon din. Sumagot si Ramoncel. Siya po ang nag-utos nito. Isang iglap na wala ang kulay sa mukha ni Siron. Ang yabang na dala niya mula highway hanggang mall ay tila tunaw sa harap ng matang nakatingin sa kanya. Ang taong iniwan niya sa gilid ng kalsada ay hindi pala naiwan na walang laban. Ang amang inakala niyang matanda, mahina at madaling itapon ay siya pa rin palang may hawak sa mundong ipinagmamalaki niya. Kinuha ng asset officer ang susi mula sa valet. Sinubukang agawin ni Siron, ngunit humarang si Ramoncel. Sir, wag na po nating palalain. Traidor ka sa akin, sigaw ni Siron sa kanya. Tauhan ka lang namin. Hindi nagbago ang mukha ni Ramoncel. Tauhan po ako ng kumpanyang itinayo ng ama ninyo. At mas nauna ko pang nakita kung paano niya inangat ang mga taong katulad ko kaysa kung paano niyo silang minura. Tahimik ang paligid sa bigat ng sinabi niya. Umandar ang sports car paalis, dala ng authorized company driver. Naiwan si Siron sa harap ng mall, walang sasakyan, walang kontrol, at unti-unti nagre-ring ang kanyang cellphone. Sunod-sunod ang notifications. Declined ang cards, frozen ang bank transfers, locked ang investment app, suspended ang corporate access. Sa gilid ng kalsada, habang naghihintay si Leontino kay Nelia at Sabelin na sinundo siya matapos tawagan ni Ramoncel, tumingin siya sa maulap na gabi. Hindi siya masaya. Walang tagumpay sa puso niya. Ang nararamdaman niya ay lungkot, bigat at munting pag-asa na baka sa unang pagkawala ni Siron ng mga bagay na akala niyang pagkatao niya ay doon niya matuklasan kung sino siya kapag wala na ang lahat ng ipinagmamalaki niya. Pagdating ng lumang van ng feeding center, unang bumaba si Sabelin. Basang-basa ang payong niya habang tumatakbo palakit. Sir Leontino, tawag niya. Halatang nangingilid ang luha. Sino pong gumawa nitong sa inyo? Ngumiting ng pagod ang matanda. Walang ibang may kayang manakit sa akin ng ganito, kundi ang mahal ko. Tinulungan siya ni Nelia na tumayo. Uuwi po tayo sa mansyon. Tumingin si Leontino sa malayong kalsada. Pagkatapos ay marahaning umiling. Hindi muna. Dalhin niyo ako sa San Isidro, sa lugar ni Mireya. Doon muna ako magpapahinga. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, pinili ni Leontino na huwag bumalik sa bahay na puno ng yaman, ngunit wala ng init. Sa halip, sumakay siya sa lumang van papunta sa lugar kung saan may mga batang naghihintay ng lugaw, mga taong marunong magpasalamat at alaala ng asawang minsang nagturo sa kanya na ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa mga pusong hindi ka iiwan kahit wala kang bitbit na pera. Pagdating ng van sa San Isidro, tahimik ang paligid, ngunit buhay ang ilaw sa lumang feeding center. 10:00 na ng gabi, pero may ilang volunteer pa rin na nagliligpit ng mga kaldero sa kusina. Ang amoy ng bagong lutong lugaw ay humahalo sa lamig ng ulan, at sa unang pagkakataon sa maghapong iyon, nakahinga ng maluwag si Leontino kahit basa ang laylayan ng pantalon niya at may putik pa ang gilid ng lumang bag. Pagbukas ng gate, sinalubong sila ng 2 batang volunteer na sina Pilo at Danica. Pareho silang natigilan nang makita ang kalagayan ng matanda. Lolo Tino, bulong ni Danica. Bakit po kayo basang-basa? Ngumiti si Leontino. Pilit ngulit malambing. Naabutan lang ng ulan, hiha. Hindi naniwala si Sabelin, ngunit hindi na siya nagsalita sa harap ng mga bata. Hinawakan niya ang braso ng matanda at inalayan papasok sa maliit na opisina ng center. Sumunod si Nelia dala ang bag, habang si Ramoncel naman ay nanatili muna sa labas para kausapin ang security team sa telepono. Sa loob ng opisina, may lumang sopa, maliit na mesa at larawan ni Mireya na nakasabit sa dingding.
Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat, "Ang tunay na yaman ay ang taong natulungan mong tumayo." Umupo si Leontino sa sopa. Hindi pa rin siya umiiyak, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagod na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng salita. Ang sakit ng katawan niya ay maliit lang kumpara sa bigat ng nangyari sa puso niya. Ang anak na minsan niyang binuhat sa balikat, ang batang tinuruan niyang magdasal bago matulog, ay siya ring nag-iwan sa kanya sa gilid ng kalsada na parang basurang wala ng pakinabang. Lumuhod si Nelia sa harap niya at marahang pinunasan ang sapatos niya. "Bakit po ninyong hinayaan na gawin niya iyon sa inyo?" Mahinang napabuntong hininga si Leontino. "Dahil kung pinigilan ko siya bago niya gawin, habang buhay kong iisipin na baka may pag-asa pa siyang umatras." "Pero hindi siya umatras," sagot ni Nelia, nanginginig ang tinig. "Hindi." Pabulong na sagot niya, "Hindi siya umatras." Pumasok si Sabelin bitbit ang tuyong kumot. Isinampay niya iyon sa balikat ng matanda. "Sir, dito muna kayong magpahinga ngayong gabi. May maliit kaming kwarto sa likod. Hindi marangya pero malinis." Tumingin si Leontino sa kanya. Mas mainit pa ito kaysa sa mansyon. Hindi iyon biro. Ramdam iyon ni Sabelin, kaya hindi na niya pinilit ngumiti. Tumanggo na lang siya at inayos ang maliit na kwarto sa likod ng opisina. Doon natulog si Leontino ng gabing iyon, sa payak na kama, sa ilalim ng bubong na tumutulo kapag malakas ang ulan, sa tabi ng gusaling itinayo ng asawa niyang si Mireya para sa mga taong walang ibang matakbuhan. Kinabukasan, ibang ingay ang gumising sa kanya. Hindi busina ng mamahaling sasakyan o utos ng mga tauhan sa mansyon. Ang narinig niya ay tawanan ng mga bata, tunog ng sandok sa kaldero at boses ni Sabelin na tinatawag ang mga pangalan sa attendance sheet. Bumangon siya ng mabagal. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang mahabang mesa na puno ng mga batang kumakain ng lugaw. May isang batang babae na tinutulungan ang nakababatang kapatid na uminom ng tubig. May isang matandang lalaki sa sulok na kumakain ng dahan-dahan dahil nanginginig ang kamay. May isang inang bitbit ang sanggol habang nagpapasalamat sa volunteer dahil may libreng gatas. Doon, sa gitna ng mga taong walang yaman, nakita ni Leontino ang bagay na matagal nang nawala sa mansyon. Malasakit. "Lolo Tino," masayang tawag ni Miko habang kumakaway. "May lugaw nga po." Napangiti si Leontino. "Sabi ko naman may lugaw." Lumapit si Sabelin at iniabot sa kanya ang isang tasa ng kape. "Kamusta po ang pakiramdam niya?" "Masakit ang katawan, pero mas malinaw ang isip." Sa parehong umaga, sa lungsod, ibang uri naman ng umaga ang bumungad kay Siron. Sa loob ng kondo niya, sunod-sunod ang tawag sa kanyang cellphone. May bank alert, may message mula sa credit card provider, may email sa finance department. Lahat halos iisa ang ibig sabihin: suspended, frozen, declined, under review. Galit siyang tumawag kay Belinda. "What the hell is happening?" Sigaw niya sa telepono. Nasa opisina si Belinda, nakaupo sa kanyang computer. Halatang kinakabahan ngunit pilit na kontrolado ang boses. "Sir, nag-activate po yata si Attorney Malvico ng Emergency Trust Provisions." Paano niya nagawa iyon? Technically, nasa father niyo pa rin po ang controlling authority. Technically, sarkastikong ulit ni Siron. Technically, ako ang pinahiya sa mall kahapon. Kumalat na ba? Hindi agad sumagot si Belinda. "Belinda, may ilang videos na po online," mahina niyang sabi. "Pero kaya pa nating kontrolin. Pwede nating palabasing internal misunderstanding." Internal misunderstanding? Kinuha ang kotse ko sa harap ng tao. "Sir, mas mabuti pong huwag muna kayong magsalita online. Baka lumala." Pero huli na. Habang kausap pa niya si Belinda, pumasok sa feed niya ang unang viral clip. Kuha iyon ng isang vlogger na nasa mall. Kita si Siron na sumisigaw. Kita si Ramoncel na kalmadong nagpapakita ng papeles. At kita ang pulang sports car na pinaaalis sa harap ng maraming tao. Ang caption ng video, "Anak ng tycoon, binawi ang luxury car sa mall?" Ano kaya ang nangyari? Nanginginig sa galit si Siron. Tinawagan niya si Daxen, ngunit hindi sumagot. Tinawagan niya si Orville, busy. Tinawagan niya si Zafira, nagring lang ng matagal. Ang mga taong kahapon ay natatawa kasama niya, ngayoy hindi na mahagilap. Kinahapunan, pumunta siya sa Vardeleon Building.
Sa lobby pa lang, naramdaman na niya ang pagbabago. Dati, kapag pumapasok siya, nagmamadaling bumati ang mga guard. Ngayon, bumabati pa rin sila ngulit may pag-iingat. May mga empleyadong umiwas ng tingin. May mga sekretaryang biglang tumahimik nang dumaan siya. Hindi na iyon paghanga. Takot at chismis na ang nakapaligid sa kanya. Pagdating niya sa executive floor, sinalubong siya ni Attorney Malvico. Hindi ito galit. Hindi rin ito mayabang. Nakatayo lang ito sa harap ng boardroom na parang matagal na niyang inaasahan ang sandaling iyon. Nasaan ang father ko? Wala siya rito. Then call him. Hindi siya tumatanggap ng tawag mula sa inyo sa ngayon. Natawanan si Siron ng mapait. So ano ito? Silent treatment? Hindi. Legal protection. Itinaas ni Siron ang kamay na parang nauubusan ng pasensya. I want my accounts restored, now. Hindi maaari. Kalmadong sagot ni Malvico. Ayon sa trust agreement na nilagda ng inyong ina bago siya pumanaw, lahat ng personal fund releases ninyo mula sa Vardeleon Family Trust ay conditional. Kapag may malinaw na financial abuse, reputational risk o misconduct laban mismo sa founder, may karapatan si Don Leontino na suspendihin ang access. Misconduct? Nanlaki ang mata ni Siron. Ama ko siya! Opo, sagot ni Malvico. At iniwan ninyo siya sa gilid ng kalsada. Parang nasampal si Siron ng katotohanan, ngulit mabilis niya itong tinakpan ng galit. Wala kayong ebidensya. Bumukas ang pinto ng boardroom. Lumabas si Ramoncel. Hawak ang isang maliit na folder. May GPS log ang vehicle. May statement ang dalawang security personnel sa trailing SUV. May CCTV sa service road entrance. At may recorded call po si Sir Leontino pagkatapos ninyong iwan. Nag-init ang mukha ni Siron. Ikaw talaga, Ramoncel. Akala mo kung sino ka na. Hindi po ako kung sino, pero hindi rin po ako bulag. Tinulak ni Siron ang pinto ng boardroom at pumasok. Naroon ang ilang board members, kasama ang matandang Hernando Vallecruz, isa sa mga unang investor ni Leontino, si Marciana Tuvillo, Head of Human Resources, at Pilar Estomago, auditor na matagal ng tahimik, ngulit ngayoy may dalang makapal na folder. Good, sabi ni Siron. Nandito pala kayong lahat. Then let's settle this. I am still the acting executive head. Tumayo si Pilar at inilapag ang folder. Sa ngayon, under review po ang inyong authority. Excuse me? May lumabas pong irregularity sa ilang expense accounts, supplier payments, at foundation allocations. Nanigas ang mukha ni Quintaro na nasa dulong upuan. Hindi niya inaasahang pag-uusapan iyon agad. Si Belinda naman na nakaupo sa tabi ay biglang yumuko sa kanyang tablet. Anong irregularities? Tanong ni Siron, ngulit naramdaman na niyang may alam na ang mga ito. Binuksan ni Pilar ang dokumento. Ghost consultancy payments, inflated event budgets, personal purchases declared as business development expenses. At higit sa lahat, may ilang pundo mula sa Mireya Foundation na na-divert sa marketing pool na ginamit para sa luxury client events. Approved iyon, mabilis na siningit ni Quintaro. Approved by whom? Tanong ni Pilar. Hindi agad nakasagot si Quintaro. Doon na simulang bumago ang ihip ng hangin. Ang problema ay hindi na lang sports car, hindi na lang pagtatalo ng mag-ama. May dokumento na, may audit, may perang nawawala. Samantala, sa San Isidro, pinili ni Leontino na huwag munang makialam sa ingay ng lungsod. Sa halip, ginugol niya ang mga sumunod na araw sa feeding center. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa paligid ng property, tinitignan ang mga sira na bahagi ng bubong, lumang bintana at bakanting lote sa likod na dati palang ginamit ni Mireya bilang maliit na gulayan. Pwede pa itong buhayin, sabi ni Leontino habang nakatayo sa gitna ng damuhan. Ang alin po? Tanong ni Sabilin. Ang buong lugar, hindi lang feeding center, pwede itong maging tahanan ng pag-aaral, skills training, temporary shelter, clinic, maliit na tindahan para sa mga nanay, workshop para sa kabataan. Nagliwanag ang mukha ni Sabilin. Matagal ko na pong pangarap yun, pero wala po kaming pondo. May pondo, sagot ni Leontino. Mali lang ang napupuntahan. Sa loob ng ilang buwan, nagsimula ang pagbabago. Hindi marangya, hindi biglaan, ngunit tunay. Ipinaayos ni Leontino ang bubong.
Nagpagawa siya ng malinis na kusina, naglagay ng maliit na klinik sa gilid ng building at kinuha si Doktora Veridiana Laksamana, isang retiradong doktor na dati niyang scholar, para bumisita tuwing Sabado. Si Nelia ang namahala sa pantry, si Sabelin ang nag-organize ng volunteers, si Ramoncel, kapag walang tungkulin sa lungsod, ay nagturo sa ilang binata ng basic vehicle maintenance at defensive driving. Tinawag nila itong pansamantala na bahay ni Mireya, ngunit sa isip ni Leontino may mas malaki siyang plano. Habang lumalago ang center, lumiliit naman ang mundo ni Siron. Lumabas sa media ang issue ng Vardelion Group, hindi man buo ang detalye, sapat para umatras ang ilang investors. Si Daxen, na laging nasa tabi niya kapag may party, nagpadala lamang ng maikling mensaheng, "Bro, laylo muna ako." Si Orville ay tuluyang umiwas. Si Zafira naman, na dating todo papuri, naglabas pa ng cryptic post tungkol sa people who fake power. Pinakamasakit para kay Siron, hindi siya kayang sagipin ni Belinda. Sa umpisa, ipinangako nitong aayusin ang lahat. Ngunit nang lumalim ang audit, unti-unti itong nag-ingat. May mga email siyang binura, may mga tawag na hindi na sinasagot. Si Quintaro naman ay nagkasakit-sakitan at hindi pumasok sa opisina. Isang gabi, nag-iisa si Siron sa maliit na kondo na pansamantalang niyang tinitirhan dahil restricted na ang access niya sa mansion accounts. Walang chef, walang driver, walang imported wine. Ang laman ng ref niya ay tubig, tinapay at instant noodles na hindi niya alam lutuin ng maayos. Nakaupo siya sa sahig, hawak ang cellphone. Pinapanood ang lumang video niya kasama si Leontino at Mireya noong bata pa siya. Sa video, 7 taong gulang siya, nakasakay sa balikat ng ama habang tumatawa si Mireya sa likod ng kamera. "Papa, bilis!" sigaw ng batang Siron. "Mahuhulog ka dyan," natatawang sabi ni Leontino. "Sasaluhin mo naman ako, di ba?" "Oo naman," sagot ng batang-batang Leontino sa video. "Kahit ilang beses kang mahulog, sasaluhin kita." Pinatay ni Siron ng video. Sa katahimikan ng kondo, parang may mabigat na bagay na bumara sa lalamunan niya. Ngulit halip na umiyak, inihagis niya ang cellphone sa sopa at pinili pa ring maggalit. Siya ang may kasalanan, siya ang nagsimula nito. Ngulit habang sinasabi niya iyon, hindi na buo pang paniniwala niya. Lumipas ang unang taon matapos ang araw ng pagkakahiya sa mall. Sa San Isidro, naging mas kilala ang bahay ni Mireya, hindi dahil sa engrandeng advertisement, kundi dahil sa mga taong natulungan ito. May mga kabataang natutong mag-bookkeeping, may mga dating tambay na natutong magmaneho ng propesyonal, may mga nanay na natutong gumawa ng tinapay at magbenta sa palengke, may matandang nabigyan ng regular na check-up. Sa opisyal na pagbubukas ng bagong training wing, tumayo si Leontino sa harap ng mga tao. Hindi siya nakasuot ng mamahaling barong, simple lang ang suot niya. Sa likod niya, nakasulat ang bagong pangalan ng lugar, Mireya Skills and Shelter House. "Hindi ito charity, ito ay puling. Hindi namin kayong bubuhatin hanggang buhay, pero tutulungan namin kayong tumayo hanggang kaya nyo nang maglakad ng mag-isa." Pumalakpak ang mga tao. Si Nelia ay napupunas ng luha. Si Sabelin sa gilid, tahimik lamang nakangiti. Si Ramoncel naman ay nakatayo sa likod, proud na proud sa matanda na minsang nagligtas din sa kanya mula sa gutom. Ngulid sa gitna ng palakpakan, may isang tanong pa rin sa puso ni Leontino. Nasaan na kaya si Siron? Hindi niya ito hinanap araw-araw, hindi niya ito tinawagan, ngunit gabi-gabi, bago matulog, tinitignan niya ang lumang larawan ng anak niya noong bata pa ito. Hindi niya ipinagdarasal na bumalik ang yaman niya. Ang ipinagdarasal niya ay mas mahirap, na matutunan niyang magsisi, hindi napipilitan lamang ng pagkawala ng pera. Sa lungsod, tuluyang bumagsak ang imahe ni Siron. Naban siya sa executive board meetings habang nagpapatuloy ang audit. May ilang kaso ng hinahanda kay Quintaro at Belinda at bilang hindi pa siya pangunahing kinakasuhan, malinaw na kailangan niyang patunayan ang lawak ng kanyang partisipasyon sa maling paggamit ng pondo.
Ang dating lalaking laging nasa luxury lounges ay ngayong pumipila sa bangko para ayusin ng maliit na personal allowance na iniwan ng ama niya. Isang umaga, habang lumalabas si Siron sa kondo, nakita niya si Quintaro sa lobby. Payat na payat ito, pawisan at may bitbit na envelope. Sir Siron, Pabulong nitong sabi, kailangan niyo po akong tulungan. Ako? Mapait na sagot ni Siron. Ako nga ang nilulunod ninyo. Si Ma'am Belinda po ang nag-utos sa kalamihan, pero may mga pirma po kayo. Kung hindi tayo magtutulungan, naputol ang salita ni Quintaro nang biglang tumunog ang cellphone niya. Hindi niya sinagot. Sa takot ng accountant, may nakita si Siron na matagal niyang hindi napansin. Ang mga taong akala niya ay kakampi ay kumapit lang sa kanya dahil may mapapala sila. Ngayong nawawala na ang kapangyarihan niya, handa silang magsabuyan ng kasalanan para lang maligtas ang sarili. Iniwan niya si Quintaro sa lobby. Ngulit habang naglalakad siya palabas, hindi nagalit ang naningibabaw sa kanya. Takot na. At sa likod ng takot, may unang kirot ng kahihiyan. Sa pagtatapos ng 2nd taon, mas malinaw ang naging pagitan ng dalawang buhay. Si Leontino, na itinapon sa gilid ng kalsada, ay muling nakahanap ng tahanan sa piling ng mga taong natulungan niya. Si Siron, na minsang nakasakay sa sports car at puno ng yabang, ay natutong mamuhay ng walang driver, walang kaibigang handang sumalo, at walang palakpak mula sa mundong pinaniwalaan niyang kanya. Isang gabi, dumating kay Leontino ang liham mula kay Attorney Malvico. Nakasaad doon na malapit nang matapos ang audit at may sapat ng ebidensya para kasuhan sina Belinda at Quintaro. Para kay Siron, inirerekomenda ng legal team ang isang mas mabigat na usapan: panananggutan, restitution at posibleng rehabilitation program kung papayag siyang umamin sa kanyang mga pagkakamali. Binasa iyon ni Leontino ng paulit-ulit sa ilalim ng ilaw ng maliit na opisina sa shelter house. Sa labas, naririnig niya ang mga kabataang nag-iensayo ng graduation song para sa unang batch ng skills program. Lumapit si Sabelin. "Sir, masaya po ba kayo?" Tumingin si Leontino sa papel. "Hindi ako masaya sa pagbagsak ng anak ko." "Ano po ang nararamdaman niyo?" Matagal siyang natahimik. Pagkatapos, marahan niyang itinupi ang liham. "Umaasa," sagot niya. Dahil minsan kapag naubos na ang ingay ng yabang, doon palang naririnig ng tao ang konsensya niya. Pagkaraan ng ilang buwan mula nang natanggap ni Leontino ang liham ni Attorney Malvico, tuluyan nang natapos ang unang bahagi ng investigasyon sa VAR de Leon Group. Hindi naging madali ang prosesong iyon. Maraming pangalan ang lumitaw, maraming resibo ang pinagtagpi-tagpi, at maraming dating ngiti ang nauwi sa takot ng unti-unting mabuksan ang mga papel na matagal na palang tinakpan ng kasinungalingan. Si Belinda Arviego, na dating laging ayos ang buhok at tila walang kayang gumiba sa kumpiyansa niya, ay nawala sa opisina ng ilang linggo. Nang matagpuan siya, dala niya ang sarili niyang salaysay. Pilit na inilalagay ang sisi kay Quintaro at kay Siron. Si Quintaro Ledesma naman ay unang nagmatigas, ngunit nang iharap sa kanya ni Attorney Malvico ang magkakatugmang bank trail, email instructions at peking liquidation reports, napaupo na lang siya na parang naubusan ng dugo. "Hindi ko naman pong inisip na lalala ito," sabi ni Quintaro sa isang closed-door meeting kasama ang legal team. Tinignan siya ni Attorney Malvico sa likod ng makapal nitong salamin. Ang nakaw na maliit, kapag paulit-ulit, nagiging malaking hukay. At ang hukay na yan, maraming inosenteng tao ang muntik mahulog. Sa huli, sina Belinda at Quintaro ang pinakasangkot sa pinakamalinaw na pandaraya. May mga kasong isinama, may properties silang pina-freeze, at may ilang perang na ibalik sa foundation pamamagitan ng settlement at court order. Pero ang pinakamabigat na usapin para kay Leontino ay hindi ang pera, hindi ang kumpanya, kundi ang anak niyang si Siron, na bagamat hindi nagdisenyo ng lahat ng pandaraya, pinayagan ang maling sistema dahil nakinabang siya sa luho, papuri at kapangyarihang ibinigay nito sa kanya. Sa panahong iyon, hindi nakilala si Siron bilang dating mayabang na tagapagmana. Sa loob ng halos 3 taon,
Unti-unti siyang nilamon ng kahihiyan. Hindi na siya nakatira sa mansyon. Hindi na rin siya nakikita sa luxury lounges. Sa rekomendasyon ng legal team at sa kondisyon ni Leontino, pumasok siya sa isang rehabilitation and accountability program na pinamumunuan ni Dr. Evaristo Munda, isang counselor na kilala sa paghawak ng mga taong nasanay sa kapangyarihan ngunit hindi natutong mananggot. Sa unang buwan, galit pa rin si Siron. "Ginawa akong kriminal ng sarili kong ama," sabi niya kay Dr. Evaristo habang nakaupo sa maliit na therapy room. Hindi agad sumagot ang doktor. Isinara lang nito ang folder at tumingin sa kanya. "Iniwan mo ba siya sa gilid ng kalsada?" Nanahimik si Siron. "Ininsulto mo ba siya sa harap ng ibang tao?" Nanatili siyang nakatingin sa sahig. "Pakinabangan mo ba ang perang hindi mo dapat ginamit?" Napaawang ang bibig ni Siron mulit walang lumabas na salita. Mahinang sabi ni Dr. Evaristo, "Hindi ka ginawang kriminal ng ama mo. Pinaharap ka lang niya sa mga bagay na matagal mong tinatakbuhan." Doon nagsimula ang pinakamasakit na bahagi ng pagbabago ni Siron. Hindi iyon biglaan. Hindi isang gabing umiyak siya at kinabukasan ay mabait na siya. Maraming beses siyang nag-walk out sa session. Maraming beses niyang sinisi si Leontino. Maraming beses niyang binalikan sa isip ang yaman, kotse, kaibigan at pangalan na nawala sa kanya. Ngulit sa bawat balik niya sa maliit na kwartong iyon, unti-unting humihina ang depensa niya. Isang araw, pinapanood sa kanya ni Dr. Evaristo ang viral video sa mall. Hindi para ipahiya siya, kundi para ipakita sa kanya ang sarili niyang mukha. Sa screen, nakita ni Siron ang sarili niyang sumisigaw kay Ramoncel. Nakita niya ang takot sa mukha ng mga taong nakapaligid. Nakita niya ang yabang na minsan ay akala niya'y lakas. Ngulit nang tumigil ang video, hindi mall ang naalala niya. Ang naalala niya ay ang ama niyang nakatayo sa gilid ng service road, basa ng ulan, hawak ang lumang baston ni Mireya. Doon siya unang napaiyak. "Hindi ko alam kung paano ako naging ganoon," bulong niya. Tahimik na sagot ni Dr. Evaristo, "Alam mo, hindi mo lang kayang tanggapin noon." Makalipas ang 3 taon mula nang iwan niya ang ama sa gilid ng kalsada, dumating si Siron sa San Isidro sakay ng ordinaryong bus. Wala siyang dalang mamahaling maleta, isang lumang backpack lang, ilang damit, mga dokumento mula sa rehabilitation program at isang liham na ilang buwan niyang isinulat ngunit hindi niya maipadala. Pagbaba niya sa terminal, wala nang nakakilala agad sa kanya. Payat na siya kaysa dati, mas simple ang pananamit at wala na ang dating matalim na kayabangan sa lakad. Naglakad siya papunta sa Mireya Skills and Shelter House. Sa labas pa lang narinig na niya ang tunog ng mga kabataang nag-iensayo ng kanta, kalansing ng mga gamit sa workshop at tawanan ng mga batang kumakain sa dining hall. Dati, tinaog niyang liability ang lugar na iyon. Ngayon, nakatayo siya sa harap nito, parang siya ang pulubing naghahanap ng pahintulutan makapasok. Sa gate, nakita siya ni Pilo, ang dating batang volunteer na ngayon ay binatang trainee sa logistics program. "Sino po ang kailangan ninyo?" tanong ni Pilo. Lumunok si Siron. "Si Leontino Vardeleon. Anak ako niya." Nagbago ang mukha ni Pilo. Hindi galit, pero malinaw na kilala niya ang pangalan. "Sandali po." Ilang minuto ang lumipas bago lumabas si Sabilin. Mas mature na ito ngayon, mas matatag at halatang maraming taon nang ginugol sa pagpapatakbo ng shelter. Nang makita niya si Siron, hindi siya ngumiti. "Bakit ka nandito?" tanong ni Sabilin. Yumuko si Siron. "Hindi ako nandito para guluhin siya. Gusto ko lang siyang makita. Matagal siyang naghilom mula sa ginawa mo." "Alam ko. Hindi sapat ang alam mo." Tumanggo siya. "Kaya hindi ako hihingi ng mabilis na patawad. Hihingi lang ako ng pagkakataong humarap." Matagal siyang tinitigan ni Sabilin. Sa huli, pinapasok niya ito, ngulit hindi sa opisina agad. Pinaupo siya sa mahabang bench sa gilid ng courtyard kung saan tanaw niya ang mga batang kumakain, mga nanay na nag-aaral mag-bake at mga binatang nag-aayos ng lumang makina sa workshop ni Ramoncel. Doon nakita ni Siron ang mga mukha ng mga taong minsan niyang naapektuhan nung pinutol niya ang pondo. Hindi sila abstract numbers, hindi sila expenses. Totoong tao sila, may pangalan, may gutom, may pangarap. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Nelia.
Nang makita si Siron, nanigas ang mukha niya. Ang babaeng minsang nag-alaga sa kanya nung bata pa siya ay hindi agad nakalapit. "Tita Nelia," mahina niyang sabi. "Ngayon mo pa naalala na may tita ka?" Sagot ni Nelia, nangingilid ang luha ngunit pinipigil ang galit. "Noong sinisigawan mo ang ama mo, nanduroon ako. Noong halos hindi siya makatulog gabi-gabi, nanduroon ako. Nung tinatanong niya kung saan siya nagkulang, nanduroon ako." Napayuko si Siron. "Pasensya na po. Hindi ako ang una mong dapat hingyan ng patawad, pero kailangan mong marinig na hindi lang siya ang sinaktan mo." Bago pa makasagot si Siron, lumabas si Leontino mula sa training hall. Mas maputi na ang buhok nito, mas mabagal ang lakad, ngunit buo pa rin ng tindig. Hawak pa rin niya ang baston ni Mireya. Nang magtama ang mga mata nilang mag-ama, parang sandaling nawala ang ingay sa paligid. "Papa," bulong ni Siron. Hindi gumalaw si Leontino. Hindi siya tumakbo para yakapin ng anak. Hindi rin siya tumalikod. Nakatayo lang siya, tahimik, hinahayaan ang bigat ng 3 taon na dumaan sa pagitan nila. "Bakit ka nandito?" tanong ni Leontino. Kinuha sa bag ni Siron ng folder at liham. "Tapos na po ako sa program ni Dr. Evaristo. Hindi ibig sabihin nun ay mabuti na akong tao, pero natuto akong tumigil sa pagsisinungaling sa sarili ko." Inihawat niya ang dokumento, ngunit hindi agad kinuha ni Leontino. "Hindi papel ang kailangan ko, Siron." Tumango ang anak. "Alam ko po, kaya humarap muna ako kina Tita Nelia, kay Sabelin, at kung papayag kayo, sa lahat ng taong naapektuhan ko." Doon nagsimula ang pinakamahirap na araw ni Siron. Hindi siya pinapasok sa pribadong kwarto para umiyak ng tahimik. Pinaharap siya ni Leontino sa courtyard, sa harap ng volunteers, trainees, ilang empleyado ng lumang foundation at mga taong nawalan ng suporta noong ginamit niya ang pera sa maling paraan. Nandoon si Ramoncel, seryoso ang muka. Nandoon si Doktora Veridiana. Nandoon si Pilo, Danica, Miko at ilang nanay na nakinabang sa shelter. Nandoon si Sabelin. Hawak ang attendance folder, parang paalala na bawat pangalan doon ay buhay na muntik masagasaan ng kasakiman. Tumayo si Siron sa harap nila. Nanginginig ang kamay niya. Ilang sandali siyang walang masabi. Pagkatapos, yumuko siya. "Ako si Siron Vardelion," simula niya. "At matagal kong ginamit ang apelyidong iyan para manakot, magyabang, at kumuha ng bagay na hindi ko pinaghirapan. Tinawag kong pabigat ang lugar na ito. Tinawag kong kahinaan ng awa. Pinutol ko ang suporta na dapat ay para sa inyo dahil mas inuna ko ang mukha ko sa harap ng mga taong hindi naman pala tunay na kaibigan." Huminga siya ng malalim. Nang tumingin siya kay Leontino, basang-basa na ang kanyang mga mata. "At ang pinakamasama sa lahat, itinakwil ko ang ama ko. Iniwan ko siya sa kalsada, sinaktan ko siya sa paraang hindi dapat gawin ng kahit sinong anak." Walang pumalakpak, walang umaliw, at tama lang iyon. Hindi iyon eksena para siya'y kaawaan, iyon ay pagharap. Ipinagpatuloy niya, "Ibinenta ko na ang natitira kong personal luxury items, ang relo, ilang damit, koleksyon at lahat ng bagay na minsan kong ginamit para magmukhang mahalaga. Ang perang nakuha roon ay ilalagay ko sa foundation hindi para bilhin ng patawad ninyo, kundi para ibalik kahit kaunti ang nasira ko." Pagkatapos niyang magsalita, lumuhod siya. Hindi theatrical, hindi parang naghahanap ng kamera. Tahimik lang siyang lumuhod sa lupa, sa harap ng mga taong dati niyang minamaliit. "Tinatanggap ko kung hindi ninyo ako mapapatawad ngayon," sabi niya. "Pero kung papayagaan ninyo ako, magtatrabaho ako. Hindi bilang boss, hindi bilang tagapagmana, bilang taong kailangang matuto." Matagal bago nagsalita si Leontino. Nang lumapit siya kay Siron, umasa ang lahat na yayakapin niya agad ito, ngunit hindi iyon ang nangyari. Tumayo siya sa harap ng anak at mahinahong sinabi, "Tumayo ka." Dahang-dahang tumayo si Siron.
Hindi kita ibabalik sa dati mong pwesto, sabi ni Leontino. Hindi pa. Baka hindi kailanman kung hindi mo mapapatunayan na nagbago ka, hindi lang dahil nawalan ka, kundi dahil naintindihan mo na ang halaga ng mga taong sinaktan mo. Opo, sagot si Siron. Kung gusto mong magsimula, magsisimula ka sa logistics yard. Assistant ka ni Ramoncel. Magbubuhat ka ng kahon kung kailangan. Maglilista ka ng delivery. Makikisabay ta sa mga tauhan. Walang sariling opisina, walang special treatment. Tumingin si Siron kay Ramoncel. Ang lalaking tinawag niyang tauhan lam noon ay ngayon ang magiging unang susubok sa kanyang pagbabago. Tatanggapin ko po, sabi niya. Humakbang si Ramoncel palapit. Kapag late ka, late ka. Kapag mali ang trabaho mo, uulitin mo. Kapag asta kang anak ng may-ari, ako mismo ang magpapauwi sa'yo. Tumanggo si Siron. Naiintindihan ko. Doon nagsimula ang bagong buhay niya. Hindi madaling panoorin para kay Leontina ang anak niyang nahihirapan pero hindi rin niya ito iniligtas sa bawat pagkakamali. May mga araw na pinagagalitan si Siron dahil mali ang inventory. May mga araw na umuuwi siyang masakit ang likod dahil tumulong siyang magbaba ng sako ng bigas. May mga araw na may tatanungin siya, "Ikaw po ba yung nagpaiyak kay Lolo Tino?" At wala siyang ibang maisagot kundi, "Oo, at pinagsisisihan ko iyon." Lumipas ang mga taon. Hindi mabilis ang pagpapatawad, ngulit dumarating ito sa maliliit na paraan. Unang gumiti ulit si Nelia nang makita niyang hinugasan ni Siron ang mga kaldero, hindi nang uutusan. Si Sabelin ay nagsimulang kausapin siya ng mas mahaba nang mapansin niyang hindi na ito umiiwas sa mahihirap na gawain. Si Ramoncel, at tapos ang 2 taon ng mahigpit na pagbabantay, unang sinabing, "Maayos ang trabaho mo ngayon." Para kay Siron, parang medalya na iyon. Samantala, tuluyan nang nagbago ang lumang mansyon ng Vardelion. Hindi na ito malamig na tahanan puno ng mamahaling gamit at walang tawanan. Sa desisyon ni Leontino, ginawa itong extension training center para sa mga uliha, senior citizens at kabataang walang matitirhan habang nag-aaral ng skills. Ang dating grand dining hall ay naging seminar room. Ang dating guest rooms ay naging dormitory. Ang dating garahe ng luxury cars ay naging workshop ng automotive training. Isang hapon, matapos ang ika-5 anibersaryo ng Mireya Skills and Shelter House, magkasamang pumunta sina Leontino at Siron sa puntod ni Mireya. Walang kasamang media, walang engrandeng bulaklak. Sampagita lang, tulad ng itinanim nila noon sa gardin. Lumuhod si Siron sa harap ng lapida. "Mama," Pabulong niyang sabi, "Pasensya na. Matagal bago ko naintindihan ang iniwan mong aral." Nakatayo si Leontino sa tabi niya, hawak ang baston. Matanda na siya, ngunit mas magaan na ang mukha kesa noong nakatira pa siya sa mansyon. "Papa," sabi ni Siron habang nakatingin pa rin sa puntod, "hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong tawaging anak ninyo." Matagal bago sumagot si Leontino. Pagkatapos, ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Siron. "Anak kita nung mahal kita," sabi niya. "Anak kita nung sinaktan mo ako. At anak pa rin kita habang pinipili mong magbago. Pero tandaan mo, Siron, ang dugo ay simula lang ng pamilya. Ang respeto, pananagutan at pagmamahal ang nagpapatuloy nito." Napayuko si Siron at tahimik na umiyak. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya umiyak dahil nawala ang yaman niya. Umiyak siya dahil sa wakas nakita niya ang halaga ng amang muntik na niyang tuluyang mawala. Lumipas pa ang panahon at hindi naging perpekto si Siron. May mga araw pa ring bumabalik ang dating init ng ulo. May mga sandaling nahihirapan siyang tanggapin na nagsisimula siya muli mula sa ibaba. Ngunit hindi na siya tumatakbo palayo. Hindi na niya tinatakpan ng yabang ang hiya. Kapag nagkakamali siya, humihingi na siya ng tawad. Kapag may nakikitang mahina, hindi na niya tinatawag na pabigat.
Si Leontino naman ay hindi na bumalik sa dating buhay ng boardrooms at malamig na mansyon. Naging tagapayo siya ng shelter, tagapakinig ng mga batang may sugat sa pamilya, at tahimik na gabay ng anak niyang muling natutong maging tao bago maging tagapagmana. Sa huling pagtitipon ng taon, tumayo si Siron sa harap ng mga bagong graduates ng skills program. Hindi na mamahaling suit ang suot niya, kundi simpleng polo na may logo ng shelter. Sa likod niya, nakaupo si Leontino, si Nelia, si Sabelin, si Ramoncel at ang mga taong naging saksi sa pagbagsak at pagbangon nilang mag-ama. Dati, sabi ni Siron sa mga kabataan, akala ko ang taong may kotse, pera at kapangyarihan ang tunay na mayaman. Pero natutunan ko na ang taong walang respeto sa pinanggagalingan niya ay pinakamahirap sa lahat. At ang taong marunong umamin, bumawi at magmahal kahit magsimula siya sa wala, may pag-asa pang yumaman ang puso. Tahimik na napangiti si Leontino. Hindi niya ibinalik ang dating inosenteng batang Siron na nawala sa kanila nang mamatay si Mireya. Ngunit sa maraming taon ng sakit, pagbagsak at pagbangon, nahanap niya ang isang bagong Siron. Hindi perpekto, hindi malinis sa pagkakamali, ngunit marunong ng yumuko, makinig at magmahal. At nang matapos ang palakpakan, lumapit si Siron sa ama at inalalayan itong tumayo. Magkasabay silang naglakad palabas ng training hall, hindi bilang mayamang ama at tagapagmanang anak, kundi bilang dalawang taong pinili ang pamilya kahit dumaan sila sa sugat, galit at mahabang panahon ng pagsisisi. Sa labas, maliwanag ang hapon. May mga batang naglalaro sa dating hardin ni Mireya. May mga matatandang nagtatawanan sa ilalim ng puno at may bagong batch ng trainees na pumipila para sa hapunan. Tumingin si Leontino sa paligid at tahimik na bumulong, "Mireya, nakauwi na rin tayo." Sa pagkakataong iyon, hindi na mansyon ang tahanan nila. Hindi na pera ang sukatan ng pangalan nila. Ang tunay na pamana ng pamilyang Vardelon ay hindi ang kumpanya, hindi ang kotse at hindi ang lupa, kundi ang shelter na patuloy na nagbibigay ng bagong simula sa mga taong minsang itinapon, iniwan at pinaniwalaang wala ng halaga. Tulad ng amang minsang iniwan sa gilid ng kalsada, ngulit bumangon hindi para gumanti, kundi para patunayan na ang pagmamahal kapag may kasamang hangganan at katotohanan ay kaya pa ring magligtas ng pamilyang halos wasakin ng kayabangan.